Sa Europa, nagbabadyang isang tunay na krisis sa enerhiya. Tumaas ng 115% ang presyo ng gas dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Mabilis nauubos ang reserbang langis na posibleng magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At sa ganitong kalagayan, mas madalas nang sinasabi ng mga eksperto na maaaring mapilitan ang Europa na muling bumili ng enerhiya mula sa Rusya. Ngayon, dahil dito, nag-alok si Diktador Vladimir Putin sa Europa na ibalik ang supply ng langis at gas mula Rusya. Ayon kay Putin, dapat mag-isip ang Europa at pumirma ng bagong kontrata sa Moscow para sa supply. Sa Washington, sinabi nilang handa silang tanggalin ang parusa sa langis ng Rusya para panatilihin ang balanse sa merkado, pero nagyayabang lang ang mga Ruso ng walang dahilan. Sinabi ng pinuno ng kagawaran ng enerhiya ng Amerika na si Chris Wright na hindi balak ng Estados Unidos na talikuran ng patakaran ng mga parusa laban sa Rusya sa kabila ng mga usap-usapan. Pangalawa, malinaw na sinabi ng G7 na handa silang gamitin ang reserbang langis para malampasan ang krisis na ito. Pero hindi sila bibili ng langis at gas kay Putin. Pero ganun lang ba talaga kasimple? Tara, alamin natin ang sabay-sabay. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at i-follow din ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description, doon namin agad inilalatala ang mga balitang natatanggap. Alam niyo na, tumaas na sa $100 kada bariles ang presyo ng langis sa mundo at ganun din, hindi rin maganda ang sitwasyon sa gas. Mabilis tumaas ang presyo ng gas sa Europa, pinakamabilis mula noong krisis sa enerhiya. Noong panahon ng krisis noong 2022 ang pagtaas kumpara sa katapusan ng Pebrero ay umabot ng 115%. Bagaman tumigil ang Qatar sa pag-supply ng LNG at hindi gaanong marami ang natatanggap ng Europa, kailangan pa rin itong makipagkumpetensya sa ibang mamimili dahil sa nabawasang rekurso. Ang kasalukuyang krisis ay nananatiling di hamak na mas maliit ang saklaw kumpara noong 2022 kung kailan, paalala ko, tumigil ang Europa sa pagbili ng gas mula sa Rusya. Noon, kahit bago pa ang malawakang pananakon ng Rusya sa Ukraine, tumaas na ang presyo ng gas sa Europa, hanggang 80 hanggang 70 euro kada megawatt hour. Kasama na rito ang dahilan na ang Gazprom ng Rusya ay hindi nagbenta ng gas sa spot market halos kalahating taon bago magsimula ang malawakang digmaan at inipit ito sa kanilang mga imbakan sa Europa. Ibig sabihin, noon ay sinubukan ni Putin na takutin ng Europa gamit ang gas na ito para hindi magbenta ang Europa. Noong Agosto 2022, ang presyo ng gas sa pinakamataas ay lumampas ng 340 euro kada megawatt hour o kung mas madali para sa inyo, ito ay $3,600 kada 1,000 metro kubiko. Ito ang naging rurok ng krisis. Ngayon, may krisis pa rin sa Europa pero hindi ito kasing laki ng dati. Mula sa Qatar na tumigil sa pag-supply ng liquefied gas dahil sa digmaan sa Iran na nagharang sa kipot ng Hormuz, 6% lamang ang natatanggap ng European Union. 6% ng kanilang import ng LNG, samantalang mula sa Estados Unidos ng Amerika ay halos 60%. Pero ang Sina ay umaasa sa Qatar ng 30%. Sa kabuuan, ang bahagya ng bansang Qatar na nasa gitnang silangan sa pandaigdigang merkado ng LNG ay 20%. At dito, napakasimple lang ng lohika. Maaring isipin na kung hindi naman nakakatanggap ng gas mula sa Qatar ang Europa, bakit sila mag-aalala? Hindi, dapat talaga silang mag-alala. Kung gusto ninyong mag-import ng gas tanker mula Amerika sa Berlin, Paris, Warsaw at iba pa, dapat kayong mag-alok na mas mataas na presyo para hindi ito mapunta sa Tokyo halimbawa. Sa katunayan, ilang LNG tanker na dapat sa Europa ay lumihis patungong Asia noong nakaraang linggo dahil mas mataas ang bayad doon. Mahalagang tandaan ayon sa Ministro ng Enerhiya ng Qatar na kahit matapos agad ang sigalot sa gitnang silangan, aabutin pa ng ilang linggo hanggang buwan bago bumalik sa normal ang supply ng Qatar. At sa gitna ng mga ganitong balita, ang diktador ng Russia na si Volodymyr Putin ay sobrang na-excite na halos mawalan siya ng boses. Ayon kay Putin, handang ipagpatuloy ng Russia ang supply ng langis at gas sa Europa dahil sa krisis kaugnay ng Iran. Narito ang pahayag ng kalbong diktador.
Kung sakaling magpasya ang mga kumpanyang Europeo, ang mga mamimiling Europeo na magbago ng direksyon at magbigay sa amin ng pangmatagalan at matatag na pagtutulungan na walang halong politika, handa kaming makipagtrabaho sa mga Europeo. Sabi pa niya, kung sakali, naghihintay kami. Sabi ni Putin, magpapatuloy ang supply ng Russia sa Hungary at Slovakia. Ito ang huling dalawang EU countries na patuloy bumibili ng enerhiya mula Russia. Ayon kay Putin, ang digmaan sa Iran at pagharang sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos ikatlo ng pandaigdigang kalakalan ng langis ay magdudulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Tataas ang inflasyon, maapektuhan ang produksyon at magbabago ang presyo sa pamilihan ng enerhiya. Hindi posibleng palitan agad ang langis at gas mula gitnang silangan. Magbibigay din ako ng isa pang pahayag mula sa sobrang na-excite na si Vladimir Putin. Ang produksyon ng langis na umaasa sa paggamit ng Strait of Hormuz ay nanganganib na tuluyang tumigil sa loob ng susunod na buwan. Agad kong sasabihin na hindi ito hihinto pero tiyak na mababawasan. Kailangan na ng mga mamimili ang langis na yun pa lang. Dahil dito, tumataas ang pandaigdigang presyo ng langis. Kitang-kita natin ito. Sa nakaraang linggo lang ay tumaas ito ng higit sa 30%. Kanina, tiningnan ko bandang alas 5:30 ng umaga sa oras ng Moscow, umabot na sa mahigit $119 kada bariles. Tapos, naging $100 at $7 at $106. Sa ngayon, sa tingin ko, sabi nga ni Igor Ivanovich, nasa $103 na lang ang palitan na yon. Salamat. Ayon pa sa kalbong aberyang ito na ang pangalan ay Vladimir Vladimirovich Putin, palaging kilala ang mga kumpanyang enerhiya ng Russia sa kanilang katatagan at pagiging maasahan sa supply. Oo nga. Paalala lang, itong mga matatag at maaasahang kumpanyang Ruso ay sinadyang pinutol ang supply ng gas sa Ukraine noong Enero 2009 dahil sa politikal na dahilan. Tapos pinutol din nila ang supply ng gas sa Europa sa parehong taon. At gaya ng sinabi ko kanina, itong mismong mga matatag at maaasahang kumpanyang Ruso. 6 na buwan bago ang malawakang digmaan sa Ukraina, lumika sila ng artipisyal na kakulangan ng gas sa Europa kaya tumaas ng sobra ang presyo para mapilitang talikuran ng Europa ang suporta sa Ukraina. Pero ang mahalaga dito, si Vladimir Putin na may butas sa budget na 8 trilyong rubles, pasensya na, pero parang namamalimos na lang na may bumili ng gas at langis niya. Nakaupo siya na parang mayabang, parang sinasabi na kayo ang lumapit kung kailangan nyo, pero sa totoo, nagmamakaawa siya. Paalala lang, noong simula ng digmaan, si Putin ang nagsabi na hindi na magbebenta ng gas sa Europa. Kung gusto nila, rubles ang bayad. Kung ayaw, hindi magbebenta. Ayun, puro yabang at pagpapasikat. Na yon, sabi niya, handa naman kami magbenta. Ayan, tapos may mga pahayag pa ang mga Amerikano na mas ginugulo ang isip ni Vladimir Putin. Ayon kay Ministro ng Pananalapi ng US Scott Bessent, posibleng tanggalin ng Washington ang mas maraming parusa sa langis ng Russia. Pagkatapos magbigay ng US ng 30 araw na pahintulot para ipagpatuloy ang pagbebenta ng langis ng Russia sa India na kasalukuyang nasa mga barko sa dagat. Mahalagang tandaan na hindi pa rin balak ng Estados Unidos talikuran ang parusa laban sa Russia kahit may ilang pagpapaluwag dahil sa mga problemang enerhiya sa gitna ng digmaan sa Europa. Ito ang pahayag ng pinuno na kagawaran ng enerhiya ng Amerika, Chris Wright. Narito ang kanyang sinabi. Isa lang itong praktikal at pansamantalang hakbang at walang pagbabago sa patakaran laban sa Russia. Nagpredict din siya na malapit nang bumalik sa normal ang paglalayag sa kipot ng Hormuz na magpapabuti sa merkado. Pero ang pananabik ni Volodya Putin ay naging napaaga. At dito, dapat bigyan ng pagkilala ang Europa. Doon ay nagpasya silang wag nang tumingin pa sa direksyon ng mabangis, marumi at hindi naliligong Rusya na ito. Opisyal na inihayag na yon ng mga ministro ng pananalapi ng mga bansa sa G7 na handa silang gumawa ng kinakailangang hakbang kung kinakailangan upang suportahan ang pandaigdigang supply ng mga enerhiya, kabilang na ang pagpapalabas mula sa mga reserba. Dahil sa sigalot sa gitnang silangan, biglang tumaas ang presyo ng langis at gas. Isasalin ko kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, handa ang mga bansa ng G7 na gamitin ang kanilang mga reserbang estratehikong langis at gas upang malampasan ang krisis.
At si Volodya Putin ay maaring magpatuloy sa pagsasabi kung gaano ka-stable at kamaasahan ang mga kumpanya niya sa Rusya. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kawili-wili at kapakipakinabang sa inyo sa episode, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Sa pamamagitan ng inyong donasyon o subscription, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o kaya ay gamit ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.